Kumusta mahal na mamumuhunan? Ang serbisyong analytical ay nakikipag-ugnayan sa iyo, Guru Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung gusto mo, maaari mong i-pause ang video. Iminumungkahi namin na tingnan mabuti ang lahat ng indicator ng kumpanya. Susuriin namin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya DraftKings Inc., ticker, DNE. Ang pagsusuring ito ay batay sa data noong Mayo 18, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets kumpanya DraftKings Inc. na bibilang sa subkategory. Leisure Rates, 29 na kumpanya ang nakikibahagi sa pagsusuri at ito ay medyo kinatawan. Titignan natin ang mga huling solusyon sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay -8.5 sa 10 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay -0.5 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng stock market sa kabuuan, makikita natin na ang average na resulta para sa merkado sa kabuuan ay 1.9 puntos. Laban sa rating ng kumpanya na -8.5 puntos DraftKings Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya DraftKings Inc. at mga subkategory na kumpanya. Nakikita natin na mahigit 12 buwan ang mga pagbabahagi DraftKings Inc. nagpakita ng dynamics na -16.4%. Kumpara sa dynamics ng presyo para sa subkategory na 12.7%. Hindi ito nangangahulugan ng anumang bagay para sigurado, ngunit ito ay kinakailangan upang panatilihin ang katotohanang ito sa isip. Market capitalization ng kumpanya DraftKings Inc. nagkakahalaga ng $32.82 bilyon. Ang market capitalization ng subkategory ay $196 bilyon. DraftKings Inc. may bahaging 16.75% at isa sa pinakamalaking kumpanya sa subkategory. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay $0.84 bilyon. Na may subkategory na capitalization na $56 bilyon. DraftKings Inc. account para sa isang bahagi ng 1.517%. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi DraftKings Inc. sa subkategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 16.75%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 1.517%. Ito ay 71% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Pagtatasa ng bahagi ng samahan sa merkado at halaga ng libro sa subkategory, masama, -1 puntos. Ang mga utang ng organisasyon ay umaabot sa $1.857 bilyon. Utang sa halaga ng libro ay 221.1% ng kapital ng kumpanya. Rating ng utang ng kumpanya, napakasama, -2 puntos. Ang stock price to profit ratio ng kumpanya ay 0. Ang average sa subkategory ay 39.5 na mas masahol kaysa sa average sa subkategory. Pagsusuri ng halaga ng stock market sa ratio ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, -2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay $379 milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $1,283 milyon. Na 223.3% higit sa kasalukuyang antas. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng presyo sa benta ng kumpanya ay 6.6. Ang average para sa subkategory ay 2.5 na 164% mas mataas kaysa sa subkategory. Pagsusuri ng halaga ng stock market sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, -1 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $5,000 milyon.
Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan. Ito ay negatibo para sa kumpanya. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng dami ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, -1 puntos. Ang margin ng benta ay -8%, na may average na 6.3% sa subkategory. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 14.2%. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, -0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng mga numero ng tauhan sa subkategory ay 1.74%. Ito ay 738% mas mababa kaysa sa market capitalization share. At ang katotohanan ito ay sumasalamin sa kawalan ng balanse ng halaga ng stock market ng kumpanya, DraftKings Inc., sa halip patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng organisasyon ay katumbas ng $6,434,000, habang para sa subkategory ito ay $768,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng organisasyon ay 737.8%. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay $78,100. Ang average para sa subkategory ay $11,500. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 302%. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, TOLET, -0.5 puntos. Ang bahagi ng mga benta sa bawat individual na empleyado ng organisasyon ay $981,000. Sa subkategory na $311,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 215%. Pagtatasa ng mga benta bawat empleyado kumpara sa mga numero ng subkategory, passable, -0.5 puntos. Ang maikling posisyon ay 5.8% kumpara sa average na subkategory na 4.3%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng panganib ng isang maikling pisilin. Tagapagpahiwatig RA14 na nagpapakita ng antas na 57% para sa kumpanya DraftKings Inc. Samantalang para sa subkategory, ang antas ng RC14 na ay humigit kumulang katumbas ng 59%. Potensyal, ang mga mahalagang papel ng subkategory ay pinahahalagahan sa parehong paraan tulad ng mga pagbabahagi DraftKings Inc. Ang aktual na pagtatasa ng stock ng kumpanya ay nasa paligid ng $36.8. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $53.3. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang pagtatantya at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 45%. Pumunta tayo sa talahanayan ng order na magagamit ng lahat. Ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon ng pagsusuri at sistema ng Sangguniang Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng mga securities DraftKings Inc. Sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng Stock Guru Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Bukas na sell order sa $36.9 bawat bahagi. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mababang rating. Ang valuation ng kumpanya ay isinagawa gamit ang valuation model, ang Akins Index. Ang take profit ay nakatakda sa 31.56. Ang stop loss ay nakatakda sa 42.24. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss, automatikong isasara ang deal batay sa mga resulta ng exchange trading noong Hunyo 17, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito.
Sticker, NC-REI, ay ang pangunahing buy order. Ang video para sa pangunahing order ay naipublish na sa channel na ito. Kapag isinasara ang alinman sa mga order, basic o pagbabalance, ang pangalawang order ay otomatikong isinara. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng information system, Guru Markets.